Good afternoon po sa bawat isa. And welcome po sa ating pong morning service. And yung maririnig niyo pong sermon po ngayon was originally preached by Reverend Keith Davis noong 2004. Siya po ay pastor ng Bethel United Reformed Church sa Calgary, Alberta, Canada. Okay po. Noong mga nakaraang linggo and almost a month, di ba pinag-aaralan na rin natin yung kabuuan ng Beatitudes. Ito po kasi yung series na patuloy po natin na inaaral, di ba po? And almost a month, inaaral na natin yung meaning and significance ng mga Beatitudes para sa buhay natin bilang mga Kristiyano. And paulit-ulit natin nakita, and I hope naging helpful sa inyo and beneficial itong pag-aaral natin ng mga Beatitudes. And Lord willing, sa mga susunod natin na pag-uusapan is yung continuation naman pagdating sa Sermon of the Mount. So yung the rest is pag-uusapan natin, bagamat ilang sermons, yung magiging continuation natin. And paulit-ulit nating nakita na yung mga Beatitudes na ine-explain sa atin and nilalahad sa atin na yun po ay makikita sa salita ng Diyos. Kumbaga, we have to see this figuratively din na nagsimula tayo sa baba na pinag-usapan natin about sa mga poor and lowly in spirit, kung titingnan po ninyo sa text. And kumbaga, unti-unti tayo umakyat na nakasalalay doon sa mga naunang mga beatitude, yung bawat kasunod ng mga beatitude. Kaya in a sense, mga kapatid, masasabi natin na sa bawat beatitude na pinag-aaralan natin, na para tayong umaakyat sa bundok, pataas ng pataas yung mga natututunan natin. Lalo na po in our life of sanctification, na lumalago tayo sa grace and knowledge and righteousness ng Panginoon. And nadidiscover natin dito sa Beatitudes kung ano talaga yung kinakailangan para tayo po ay maging, sabi nga di ba yung original word, tunay na happy, tunay na blessed, and tunay na fulfilled. And sinasabi sa atin na yung ganitong happiness, from the original word nitong Beatitudes, yung ganitong fulfillment, hindi natin matatamo outside sa saving relationship with our Lord Jesus Christ. Kaya ngayong umaga, na nandito tayo sa huling Beatitude na pag-aaralan natin, and habang inaabot natin, kumbaga, dahil nga tungkol sa bundok yung illustration ko, habang inaabot natin yung tuktok o yung rurok ng bundok of the sanctified life, na dapat malinaw na sa paningin natin yung apex or tugatog ng Christian life and experience, well, at least sa study natin. So yung culmination ng lahat ng godly virtues of the Christian life, dapat maliwanag na sa pananaw natin. Pero, ano yung makita natin sa text natin ngayon? As we read, makita nga natin sa title masabi ba nating naabot na natin yung final state of spiritual bliss? So gaya ng pinapangako ng maraming false religions dito sa mundo, and matatamo ba natin yung inner peace o yung state of enlightenment or superior knowledge? Sabi nga sa title pa lang natin na hindi yun yung tinuturo sa atin ng final beatitude. So kaya ano nga ba yung sinasabi dito sa atin na final blessed state na pinangako sa mga believer na namumuhay in a godly, obedient, and faithful life? Maniwala po kayo sa hindi, yung blessed state na tinutukoy po dito ay persecution. Yes, persecution. So sinasabi ng Panginoong Hesus na ito yung dapat asahan natin kapag tayo po ay namumuhay in a godly way. Na yung persecution, na yung po kumbaga yung crowning feature ng masayang buhay ng isang Kristiyano. And tinuturo sa atin ng Panginoong Hesus na yung tunay na wholeness or kabanalan, nagbubunga yon ng hostility, antagonism, and enmity within this world. So yan po yung matututunan natin dito sa huling beatitude. Matututunan natin na pinangako ni Kristo yung pagpapala sa mga mananampalataya na inuusig o pinapersecute. So ito naman po yung mga sermon points po natin na makakatulong sa atin na intindihin yung sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. So may kita po ninyo yun sa inyo pong mga bulletins. For sermon point number 1, the reality of persecution.
Point number 2, the response to persecution. And number 3, the reward for persecution. So yun po yung mga katulong sa atin na mas maintindihan yung salita ng Diyos ngayong tanghali. Ngayon po, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyong trono ng biyaya sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat pong Panginoon na sa Kanya kami ay mayroong matibay na kanlungan sa gitna ng mga persecution and even suffering. Kaya Panginoon, sa mga salitang aming maririnig, itanim mo sa aming mga puso yung kagalakan na nagmumula sa iyong kaharian na hindi kailanman mawawala. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na maging tapat and matatag, na nakatingin hindi sa aming pansamantalang paghihirap, kundi sa walang hanggang gantimpala na iyong pinangako sa iyong mga anak. Ngawa ang Espiritu Santo ang magbigay sa amin ng kaaliwan at katatagan upang kami lumakad sa landas ni Kristo hanggang sa wakas. Sa kanyang pangalan, ito pong aming mga panalangin, Panginoon. Amen. Sige po. Point number 1, ang pag-uusapan po natin ay reality of persecution. So, Panginoong Hesus mismo, yung nagbigay linaw dito sa truth tungkol sa persecution sa mga disciples niya. Na makita po natin sa binasa natin kanina sa Juan 15, mababasa natin sa talata 18, kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna yung kinapuotan nito bago kayo. And sa talata 20 naman, alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo. Ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang inusig, kayo man ay kanilang uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din nila. And sa ibang parts ng New Testament, so binalaan din ni Apostol Pablo. So kanyang mga words naman papunta kay Timoteo tungkol sa parehong truth na may kita natin sa ikalawang Timoteo 3, talata 12. Ikalawang Timoteo 3, talata 12. Ang sabi ni Pablo, tunay na ang lahat ng ibig mamuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. So nirelay din ni Pablo yung parehong expectations. Di lang kay Timoteo, pero kahit sa mga believers sa Thessalonica. So sinabi niya na sila ay destined para sa pagsubok. So unang Thessalonica 3, talata 4, sapagkat sa katotohanan ng kami ay kasama ninyo, ay aming sinabi noon pa mang una na kami ay makakaranas ng kapighatian, gaya nga ng nangyari at nalalaman ninyo. Bakit? Bakit reality para sa mga Kristiyano yung persecution? Sinabi na ng Panginoong Hesus yung sagot. Dahil nakikita ng sanlibutan si Kristo sa atin. So nakikita mismo si Kristo sa buhay natin, sa puso natin, sa isipan, and mga gawa. Kaya dapat lang na asahan natin na ganun din yung magiging response ng sanlibutan sa atin. And yun po igaya po ng pagtugon nila sa Panginoong Hesukristo. Lalo na po noong nabuhay po siya dito sa lupa, na kinapopuotan ng makasalanang mundo ang Panginoong Hesukristo. And guess what? Kapopuotan din nila tayo. Yun po yung dapat nating expect. Dahil tayo ay na kay Kristo, and siya, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya ay nasa atin. Kaya po yung mamuhay para kay Kristo, yung mamuhay in a holy, righteous, and pure life, yun po ay klase ng buhay na in direct opposition to Satan. Lalo na po with the lusts of this world and sa evil and sinful na sistema niya dito sa mundo. Kaya po understandable na yung likeness ni Kristo na pinapakita po sa atin na yun po ay magbubunga ng parehong mga resulta na naranasan ng mga apostle. Ito po ay naranasan din ng mga saints in the early church and lahat ng mga believers kahit ngayon sa buong history. Ngayon, sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na yung righteousness by its very nature, yun po ay confrontational.
Hindi naman po ibig sabihin nito, no, na yung righteousness mismo para naghahanap ng away within the world. Hindi po yung tinutukoy doon. But instead, yung mismong sight of righteousness, yung nakaka-offend sa sinful na sanlibutan. Yung sight of righteousness, so hindi lang nilalagay yung sanlibutan, kumbaga, on a defensive stance, kundi tinutulak ng righteousness yung sanlibutan on the path of war. Kaya tayo pong lahat ay nasa spiritual warfare. Alam niyo, hindi po natin kailangang lumabas sadya sa mundo and harapin natin yung mga tao para maging puntirya nila tayo. Pero kung namumuhay tayo faithfully sa pananampalataya natin, kung lalakad tayo ayon sa pagkatawag sa atin ng Diyos, then tayo po ay mamumuhay in reverent fear of the Lord, then makakaasa po tayo. And ito po ang sure na darating yung confrontation sa atin. Na malalaman ng mundo kung sino talaga tayo na mga Kristiyano and magdaranas rin tayo ng persecution for righteousness' sake. Well, alam po natin yung kwento ni Cain at Abel. We know the story na sinasabi ng Bible na nag-offer si Abel ng mas pleasing na alay sa Diyos. Familiar po ba lahat doon sa kwento? Pero hindi sinasabi na yun po ipinagmayabang ni Abel, lalo na po sa harapan ng kapatid niya. And hindi rin sinasabi na pinagsabihan ni Abel si Cain dahil sa hindi pleasing niya na sacrifice. Kung ganun, dahil po ganun, alam natin na pinatay ni Cain yung kapatid niya, na hindi dahil sa ano pa mang dahilan, kundi dahil si Abel ay isang matuwid na tao, na siya po ay gumawa ng matuwid sa harap ng Diyos. So in fact, sinasabi po at may kita natin sa Hebreo 12, talata 4, na si Abel sa pamamagitan ng pananampalataya, kinilala siya na matuwid or righteous. And si Abel yung unang halimbawa ng pinersecute for righteousness' sake. And puno po ang Bible ng mga ganong example, mga ganong halimbawa kung saan inusig yung bayan ng Diyos dahil sa katuwiran or for righteousness' sake. So sa Hebreo 11, kinument din si Moises. Dahil kahit pinalaki siya sa mismong sambahayan ng Pharaoh, nung lumaki siya, tumanggi siyang tawaging anak ng daughter ng Pharaoh. But instead, pinili niya makisama sa paghihirap ng bayan ng Diyos kaysa i-enjoy yung mga panandaliang kaligayahan ng kasalanan. Para sa ibang example, napakarami pa. Nariyan din sina Joseph, si Daniel, yung tatlong kaibigan niya, sina Esther and Mordecai. So, ilan lang po sila sa mga halimbawa na may kita natin sa Old Testament. Sa New Testament naman, may isip natin sina John the Baptist. Ang Panginoong Jesus mismo. Kasama din sina Apostol Pablo, si Stephen, Apostol Pedro, and napakarami pang iba. Ang bottom line po is, saan man malinaw na nahahayag and nakikita yung righteousness, tiyak na magkakaroon ng persecution. Hindi naman po ibig sabihin nito na palagiang merong persecution. Pero sinasabi sa atin na yun po yung reality ng buhay natin kay Kristo. Kasi example din naman sa panahon ng earthly ministry ng Panginoong Hesukristo, hindi naman siya laging under constant persecution. May mga panahon din sa buhay niya na naranasan niya yung peace and maging popularity sa mga tao. Pero yung faithful na pamumuhay, na ito po yung point sa atin, na meron yung kalakip na katotohanan na darating yung panahon na hahamakin tayo and haharap tayo sa opposition mula sa mga tao dito sa mundo. Ano yung form ng persecution na pwedeng maranasan natin? Ito naman po, I think, yung fitting na tanong sa atin. Ano yung form ng persecution na pwedeng maranasan natin? So ayon sa Panginoong Jesus, interestingly enough, na freely niya na in-expound yung beatitude dito sa talata 11. So pwede tayong dumaan sa persecution in a form of verbal abuse. May gaya ng scoffing,
mocking, o kaya pang-iinsulto laban sa atin. Pwede rin to sa form ng physical abuse, stoning, weeping, beating, torture. And pwede rin tayong dumaan in a form of character abuse, gaya ng pagbibintang ng mga kasinungalingan laban sa atin, or slander dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Ngayon naman, wag nating isipin po na coincidence lang na pinili ng Panginoong Hesus out of all sa mga Beatitudes na may kita natin dito, na ito yung in-expound niya dito sa particular Beatitude dito. Well, we have to know na hindi nagsasayang ng salita ang Panginoong Hesus, and hindi lang siya basta umuulit ng salita. So, we can say na in-expound ng Panginoong Hesus itong Beatitude na to dahil frightening reality yung persecution para sa ating lahat. Pero alam niyo po, kahit po na ganon, ito rin po ay dahil inaalud ng Panginoong Hesus yung tungkol sa sarili niyang suffering na pagdadaanan niya. So una po sa lahat, pansinin natin kung paano ginawa ng Panginoong Hesus na maging personal to para sa mga tao, na merong shift pagdating po sa to, even po sa ESV, kahit sa Tagalog. So kasi po sa talata 11 to 12, na binago ng Panginoon yung paraan ng pagsasalita niya. And balik tayo konti sa talata 11 na sinabi ng Panginoon, mapapalad ang mga inuusig. Na pwede nating intindihin kahit sa pag-analyze ng grammar dito na someone other than us. Na sabihin, marami pang mape-persecute dahil sa pangalan ni Kristo. Na kahit nga sa panahon natin ngayon, ganyan po yung nararanasan ng mga Kristiyano sa China, wherein nagbo-bloom ang Christianity nang hindi natin nalalaman. Kahit pinagbabawal yung Christianity doon. Ganyan din yung nangyayari sa mga missionary sa Middle East. Or maraming binabarel and even pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya po, ito po yung pinapaalam ng Panginoong Hesukristo sa mga followers niya na magdurusa sila. Tayo ay magdurusa. Pero pwede rin sabihin na pinapaalam din niya na sa mga tao na siya mismo ay magdurusa, pointing to His own death and resurrection. So meron po bang particular na significance? Well, dito po sa talata 11, meron bang particular na significance dito po sa tatlong form na binanggit ko, ng form ng persecution na binanggit ng Panginoong Hesus? Verbal abuse, physical abuse, and character abuse. Hindi ba't yun po mismo summary ng mga suffering and persecution na naranasan ng Panginoon sa kamay ng mga captors niya? Una po ay character abuse. So sinasabi sa atin ng Bible na dinala yung mga false witnesses para tumestigo laban sa Panginoong Hesus. So makita po yan sa Mateo 26, talata 59 to 60, na hinahanap ng mga punong pari at ng buong Sanhedrin yung mga false evidence laban sa Panginoon para mahatulan siya ng kamatayan. Pero wala silang nakita. Kahit maraming false witnesses yung lumabas. Yun po yung una. Pangalawa po ay physical abuse. So sa harap ng Sanhedrin, inamin ng Panginoong Hesus na siya ang anak ng Diyos. Kaya, inakusahan siya ng blasphemy. And ayon po sa Mateo 26, talata 67, dinuroan nila yung mukha ng Panginoon dahil po doon sa mga sinabi niya, and even sinuntok siya. Yung iba naman, sinampal ang Panginoon and sinabi, ipahayag mo sa amin, ikaw na Kristo, sino ang sumuntok sa iyo? So pagkatapos noon, dinala ang Panginoong Hesus kay Pilate. They crowned him with a crown of thorns. Binugbog siya gamit ng kahoy. Hinugupit siya ng mga Roman, and sa huli, dinala siya sa Golgotha and sa krus. Hanggang sa mamatay ang Panginoong Hesus. And yung huli po ay verbal abuse. So Mateo 27, talata 39, noong nasa krus ang Panginoong Hesus, nilait siya ng mga dumaan, shaking their heads, and sinasabi nila, talata 40, ikaw nagigiba sa templo, at sa 3 araw ay itatayo ito, iligtas mo ang iyong sarili. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Kaya po, may kita natin na nung nagsalita ang Panginoong Hesus,
tungkol sa persecution, hindi lang yun theoretical lang. It is true na alam ng Panginoon na totoo yung suffering and persecution. Alam niya rin yung gravity ng suffering na naghihintay sa Kanya. And alam din ng Panginoong Hesus na ipagkakaloob sa Kanya ng Diyos yung lakas para tiisin yung lahat ng ibabato ng sanlibutan laban sa Kanya. Alam ng Panginoong Hesus na kahit totoo yung persecution, na sa huli, merong victory. And atin din yung comfort na yon, mga kapatid. Itong victory that Christ has won for us. Na dahil kahit nakatakda tayong harapin yung lahat ng pangungutya, kahit pambubugbog, kahit maling mga paratang sa atin, alam natin na dahil sa pag-uusig na tiniis ni Kristo para sa ating mga kasalanan, na makakatayo tayo with strength, and makakapagdiis tayo kahit hanggang kamatayan, kahit walang maparatang ang sanlibutan sa atin, and kailanman hindi nito maaalis yung victory na yon mula sa atin. Pero ngayon, mga kapatid, merong mahalagang tanong na dapat nating sagutin. And ito po, paano tayo tutugon sa ating persecution? Paano tayo magre-respond sa reality of persecution? Ano yung response natin sa persecution? So, yan po yung pag-uusapan natin sa ikalawang point ngayong tanghali. And para sa maraming Kristiyano, yung prospect ng persecution, may effect po yun sa atin ng matinding takot. Natatakot tayo para sa buhay natin, kahit sa sariling kapakanan natin, or kahit dumating man yung persecution sa buhay natin and sa panahon natin, na matatakot tayo para sa kapakanan and future ng family and ng mga anak natin. Maaring mangyari yun. And yun po ay natural. Hindi po yun necessarily a sinful response. Maliban na lang, and ito naman po, kung magtutulak yun sa atin bilang iglesia, as a church, na gawin yung lahat ng makakaya natin para iwasan yung persecution. Ibig sabihin na iwasan yon sa lahat ng paraan sa pamamagitan ng paglaho sa paningin ng mundo, and kung hahantong yon sa pagsasara ng sarili natin mula sa mundo by living in a closed community. Kung ganun po, kulto po yun. And ngayon, appropriate para sa mga Kristiyano na umiwas or tumakas sa mga nagpe-persecute sa kanila. Wala namang sinasabi rito na dapat hanapin ng mga Kristiyano, mali pong kaisipan yon, na hanapin ng mga Kristiyano yung persecution o eagerly na i-invite yon sa buhay natin. Pero kung titingnan natin sa talata 13 to 16 naman ng Mateo 5, which is tungkol sa pagiging salt and light. So, makita natin na yung option ng church na tumakbo and magtago na lang, ruled out na po yun sa usapan. Kasi noong pinersecute yung mga Christian forefathers natin sa Netherlands, so pumunta sila sa North America, and pumunta sila doon para maghanap ng safety and religious freedom. And so baga hindi sila matatawag na unfaithful dahil sa pag-iwan nila sa bayan nila. So hindi nila hinangad na maglaho na lang sa mundo or itago yung identity nila sa New World o doon sa bagong lupain kung saan sila po ititira. So hindi ganon yung nangyari. And kung makita natin sa history, nag-establish pa rin sila ng mga churches sa mga community kung saan sila nilagay ng Diyos. So still, they let their light shine. So, ang isa pong possible and popular na response sa persecution, and it serves as a warning for all of us, is to blend in with the world. Na may ilan po sa atin ng mga Kristiyano na takot sa persecution, kaya para maiwasan yung sakit, kahihiyan, and pangungutya, inaangkop natin yung sarili natin sa pamamaraan ng sanlibutan. Na tinutularan natin yung paraan ng mundo sa paggawa ng mga bagay. Iniwasan natin na mapansin bilang mga taong namumuhay in righteousness, ano yung ginagawa natin? Sa pamamagitan ng pamumuhay, pagsasalita, pagkilos, kahit pananamit,
and pag-iisip na gaya ng mundo. So, iniiwasan natin yung persecution. Kaya ang ginagawa natin, tinatanggap natin yung standards ng sanlibutan. Nananahimik tayo tungkol sa Ebanghelyo. Kapag umiiwas tayong sabihin sa kapwa natin that apart from true faith in Jesus Christ, there is no salvation. Kahit po yun, umiiwas po tayo na sabihin. Or kapag kontento na tayong sumabay na lang sa agenda ng sanlibutan, and dito po inabibigo tayong ipahayag yung boses natin ayon sa salita ng Diyos. So yes, may iwasan natin yung persecution. Kung tatawa na lang tayo sa mga jokes ng sanlibutan, may iwasan natin yung persecution sa pag-enjoy sa karumihan ng mga entertainment ngayon. Or kung ngingiti na lang tayo kapag nilalait ang ating Diyos o si Kristo, may iwasan natin yung persecution kung ginagamit natin yung walang kabuluhan na banal na pangalan ng Diyos. Kaya ayun, may iwasan natin yung persecution kung tayo ay nahihiya o natatakot magsalita tungkol sa Panginoong Hesukristo. Again, yan po ay popular response ng maraming Kristiyano. Pero sadly, kung ganon, nagtatago tayo ng mukha natin kay Kristo. Na tinatanggi natin yung righteousness niya na nasa atin. And bigo tayong ipakita yung liwanag natin sa harap ng mga tao. Pero hindi yan yung response na hinihingi ni Kristo mula sa atin. Sa halip, gaya nga po ng sinasabi dito sa talata 12, dapat yung response natin sa persecution ay rejoicing. Rejoice and be glad. Sabi nga sa Tagalog, magalak kayo at magsaya. At alam niyo po, sa original language, sinabi po yun sa paraan na nag-uutos. Imperative po ito eh. So, hindi lang suggestion. Kaya, kapag nakakaranas tayo ng persecution na inuutos sa atin ni Kristo na magalak and magsaya, at binigyan tayo ni Kristo dito ng dalawang dahilan kung bakit tayo dapat mag-rejoice. Yung una, may kinalaman sa reward natin sa langit, in which pag-uusapan natin maya-maya. Pero dito naman po sa pangalawa, na may kinalaman yung pangalawang dahilan sa mga nakaranas ng persecution kahit noon pa. And dapat mag-rejoice tayo dahil sa ganung paraan, pinersecute din yung mga prophet and mga saints na nauna sa atin. Pwede tayo mag-rejoice dahil alam natin na kasama tayo sa mga tumindig laban sa sanlibutan. So according po sa Hebreo 11 talata 36 to 38, so dumanas o naka-experience yung iba ng mockery, kahit paghagupit, iginapos and kinulong naman yung iba, binato sila, even sawed in two, pinatay gamit yung mga espada, maraming naging palaboy-laboy sa mga deserts, sa mga kuweba, sa mga kabundukan, and even nagtago sa ilalim ng lupa. Siguro may mga nagsasabi, hearing all this, mula nung inexplain ko about persecution, na bakit ko kailangan mag-rejoice dahil dito sa persecution, tapos kusa ko pang tatanggapin? Kung yan yung ibig sabihin ng pagiging Kristiyano, kung yan yung kailangan para i-bear yung pangalan ni Kristo, kung ganun, parang ayaw ko na. Salamat na lang. Di ko na kailangan makiisa sa mga heroes of the faith. Kung ibig sabihin lang pala nito, susundan sila sa suffering and death nila. Sure po na ganun pong mga damdamin and even takot, doubt, and kahit pag-aalala dahil sa persecution, nandun sa puso ng bawat believer. No doubt na yung mga believer nung early church na pinersecute sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Nero, talking about history, na natakot sila dahil pwede silang gawin ng mga human torches. No doubt na yung mga Kristiyano sa Rome, na natakot sila sa posibilidad na pagpira-pirasohin sila ng mga leon sa loob ng Roman Coliseum. Sure po na kahit yung mga reformer that we know, for example, si John Huss, tinali sa stake, sinunog ng buhay, na nakaranas siya ng matinding takot and terror. So,
Hindi naman po ibig sabihin po nito sa passage natin na meron tayong mga Kristiyano, na meron tayong superhuman power na para harapin yung kamatayan din na para nakangiti lang tayo. We have to remember still that death is the last enemy. Nandun pa rin yung pag-experience natin ng pain and suffering, and hindi mangyayari na yun po ay magiging pleasant thought. Hindi po yun napakasarap. Pero nagpapalakas sa atin, yun po ay ang Panginoong Hesukristo. Dahil alam natin na mayroong kabuluhan yung bawat paghihirap natin. That we can rejoice dahil alam natin na kahit nagdurusa tayo para kay Kristo and alang-alang sa Kanya and in His name, ayon sa Kanyang pangalan, in all His perfections and strength, na tayo po ipinapalakas ng Panginoong Jesus. Halimbawa po, from the scripture, noong hinagupit sina Pedro and Juan, dahil tumanggi silang tumigil, ayaw nilang tumigil sa pagtuturo and pangangaral tungkol sa Panginoong Hesus. And sabi po dito sa Gawa 5, talata 40, matapos nilang tanggapin yung hagupit mula sa mga Sanhedrin, so talagang nag-rejoice sila. So take note, kahit same word yung ginagamit dito, parehas sa Matthew 5:12. So nandoon yung joy nila. Dahil tinuring silang karapat-dapat na magdusa ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ng Panginoon. So kaya po, may kita natin na pwede tayong mag-rejoice kapag pinipersecute tayo in whatever form na ma-experience natin sa buhay natin. Kanino man manggaling. Dahil ito po yung patunay na nakikita ng iba si Kristo sa atin. Mula po kay John MacArthur, sinulat po niya na yung persecution na isa po sa pinaka-sure and most tangible evidences of salvation. Yung assurance natin na tayo ay kay Kristo, yung assurance na yung righteousness niya ay dwelling sa atin and nakikita ng iba, yan po ay hindi po nakabatay lang doon sa decision na ginawa natin in the past. Hindi po ganon. Kaya yung katiyakan o yung assurance na yun ay matatagpuan in the life of righteousness that we live in every day, every moment because of our Lord Jesus Christ. Na yun po ay matatagpuan in the life of righteousness na yun po ay nagbubunga ng suffering alang-alang kay Kristo. Well, sinasabi ng Biblia na maraming tao yung nagkiklaim na kilala nila si Kristo. Marami yung nagsasabing nangangaral sila sa pangalan niya, nagpagaling sa pangalan niya, Matthew 7, nagpalayas pa sila ng mga demonyo, pero marami sa kanila yung tatanggihan sa langit. Tatanggihan sila makapasok sa langit dahil wala silang tunay na pananampalataya. Pero wala ni isa mang magdurusa alang-alang sa righteousness na binigay sa atin ng Panginoong Hesukristo, yung tatanggihan. Yun yung ultimate test, yung ultimate proof ng pananampalataya and pagtitiwala natin sa Panginoon. So punta po tayo sa ikatlo and huling point ng passage dito, the reward for persecution. And ito rin po yung isang dahilan kung bakit pwede tayo mag-respond sa persecution ng may joy. Dahil nakatuon yung isipan, puso, and kaluluwa natin sa reward na naghihintay sa atin sa langit. And now, even ngayon, we have the foretaste because of our Lord Jesus Christ. So pakinggan po yung sinasabi sa atin ni Apostol Pablo sa ilalim ng inspiration ng Espiritu Santo na mababasa natin sa 2 Korinto 4:17. 2 Korinto 4:17. So ito po yung context. Kinuwento ni Pablo kung paano siya at yung mga kapwa-apostol niya dito po sa talata 8 hanggang 9. Sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog, nalilito, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan, inilulugmok, subalit hindi napupuksa. So pagkatapos, sinabi ni Pablo po dito yung tungkol sa lahat ng mga adversities na to. Basahin ko po, no? Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, magamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok. Ang aming panloob na pagkatao ay binabago araw-araw. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian
para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. And yung ability, yung kakayahan ni Pablo na panatilihin yung ganong tamang pananaw, and itoon yung paningin niya sa treasure and the reward of eternal life, yun po yung nagbibigay sa kanya ng lakas para harapin and tiisin yung lahat ng hardship, suffering, and persecution na pagdadaanan natin lahat. And ito na po yung ine-echo niya sa sinulat naman niya sa Romans 8, talata 18. Tinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Kaya po para sa ating lahat, matitiis natin yung earthly suffering and persecution. Ito po yung pangako ng Diyos sa atin. Dahil para sa atin, pansamantala lang itong lahat. Lahat po ito ay temporary. Na tinitiyak po ito sa atin ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pangako na sa pamamagitan ng sariling pagdurusa niya, kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, we go back to the gospel again and again, na tayo po ay pinangakuan. Yung buhay natin, sabi nga sa Colossus 3, talata 3, natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Ang ibig sabihin po nito is that, walang sino man yung makakaagaw sa atin ng kayamanan natin kay Kristo. Well, punta po tayong history. Another example. May kwento about kay John Chrysostom. Kilala niyo po si John Chrysostom. Siya po ay church leader noong 4th century na buong tapang na nangaral po siya laban sa kasalanan. Yun nga lang, naging aftermath na na-offend yung emperor. Na-insulto niya yung emperor. Kaya po dahil dito, tinakot siya ng emperor na ipapatapon siya. Pero sinabi ni John Chrysostom, yung threat na ipapatapon siya, sabi ni John Chrysostom sa emperor, hindi ninyo ako mapapatapon dahil ang mundo ay bahay ng aking ama. Pagkatapos, sinabi sa kanya na papatayin siya. Ang sagot ni John Chrysostom, hindi niyo yun magagawa dahil ang buhay ko, from Colossus 3, talata 3, ang buhay ko ay nakatago kay Kristo sa Diyos. Ngayon naman, ang sunod naman na sinabi sa kanya, kung gayon, kukumpiskahin namin ang mga kayamanan mo. And sumagot si John Chrysostom, Emperor, hindi yan mangyayari dahil nasa langit ang kayamanan ko, kung saan walang sino man ang makakapasok at makakapagnakaw. And sinabi sa kanya yung huling desperate warning. Sabi sa kanya, kung gayon, itataboy ka mula sa mga tao at wala ka nang matitirang kaibigan. And sumagot si John Chrysostom, hindi mo rin yan magagawa dahil meron akong kaibigan sa langit na nagsabing, hindi kita iiwan ni pababayaan. Sa huli, still, pinatapon pa rin si John Chrysostom. And hindi naglaon natapos yung pilgrimage niya in this world. Pero yung kamatayan niya po, hindi na pawalang bisa yung mga sinabi niya. Na lahat po yun na makita natin sa scripture. And hindi rin yung nagdulot ng even alinlangan sa pananampalataya niya. Ibig sabihin po nito, hindi kayang agawin even ng emperor yung mga bagay na lubos na pinahahalagahan ni John Chrysostom. So yun po yung eternal perspective na kailangan natin. Na kapag naharap tayo sa possibility, for example, makulong dahil sa pananampalataya natin or mawala ng mga possessions dahil sa pananampalataya natin, mawala ng trabaho, it may be a status in the company, kapag hinaharap tayo ng mga posibilidad na mawalan ng popularity sa mga kaibigan natin, or mapalayo sa mga dating kasama na mahilig pa ring magbisyo, maglasing, or gumawa ng iba pang masasamang bagay. So, kailangan nating alalahanin yung sinasabi ng salita ng Diyos na yung buhay natin ay nakatago kay Kristo Jesus. And alalahanin natin yung eternal reward na pinangako ng Diyos sa atin.
And saka natin tanungin yung sarili natin upon meditating with all these things, ano ba talaga yung pinapamuhay ko? Saan nakalagay yung tunay na kayamanan ko? Ano yung kinatatakutan ko in this life? Hahayaan ko ba na yung mga panandaliang problema sa buhay ko na ilayo yung puso at mga mata ko sa gantimpala na inihanda ng Diyos para sa akin? Hayaan ba natin yon, mga kapatid? Handa ba akong ipagpalit yung eternal reward ko para dito sa mga bagay na mas madali dito sa mundong to, yet compromising the things in our faith? And isipin po natin, paano kung naging ganon yung approach ni Kristo sa mga suffering niya? Karoon po tayong what if question. Paano kung ganon yung naging approach ni Kristo sa mga suffering niya? Paano kung napagpasyahan ng Panginoong Hesus na mas madali na lang makihalo sa sanlibutan? And huwag na maging sobrang righteous and confrontational. Paano kung ganon ang ginawa ng Panginoong Hesus? Kasi kung walang righteousness ng Panginoon, wala sanang suffering and persecution. Then, ayun nga lang, walang kabayaran ng kasalanan para sa atin. And tayong lahat, kasama yung buong sangkatauhan, mananatili tayong ligaw sa mga kasalanan natin, and tayo ang matatawag na most miserable. Pero ang Panginoong Hesukristo, na dahil po sa kaluwalhatian na nakatakda sa Kanya, hinayaan niyang magliwanag yung katuwiran niya. Na ibig sabihin po noon, dahil dito, pinako siya sa krus para lubos na mabayaran yung mga kasalanan natin. And para yung mga buhay natin ay maging secure, sabi nga natin na nakatago kasama ni Kristo in glory. Kaya, yung mga buhay na sinasabuhay natin dito sa lupa, even yung mga laman at buto natin, yun po ay pwedeng isakripisyo. And hindi sila dapat pahalagahan na higit sa lahat. Ibig sabihin, tayo po ay tinatawag, sabi nga sa intro ng Belgic Confession, to offer our backs to stripes, our tongues to knives, our mouths to gags, and our whole bodies to the fire. Kaysa itanggi yung mga katotohanan ng salita ng Diyos. Kaysa itanggi ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Kaya po mga kapatid, dito sa Zion Covenant Reformed Church, pinangako ni Kristo yung pagpapala para sa mga mananampalataya na inuusig. Sinabi niya sa atin na yung persecution ay reality na talagang haharapin natin, na pinaalam niya kung ano yung dapat na maging response natin sa persecution, and inahayag niya sa atin yung reward na naghihintay para sa mga pinipersecute. Na kaya po, sa biyaya po ng Diyos, binigay niya sa atin yung lahat ng mga kailangan natin para sa pagtitiis natin, yung lahat ng kalakasan para magpursige and manatiling tapat hanggang sa huli. And meron tayong blessed promise na lagi nating ine-explain na yung katapusan ng buhay na ito ay simula lamang ng eternal reward natin. Na even kahit ngayon, binibigay ng Panginoon Jesus sa atin yung kalakasan. Even sa suffering natin sa buhay. Ngayon po, magtatapos tayo sa salitang to na makita po natin sa Apokalipsis 6:9-11, Apokalipsis 6 or Revelation 6, talata 9-11, na ito po yung nagpapatunay na merong end times perspective ng persecution. Ibig sabihin, ito po yung pagkukuha natin ng pag-asa. So again, Apokalipsis 6:9-11, nang buksan niya ang ikalimang tatak, ibig sabihin, ito po yung fifth seal, ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinaslang dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong taglay nila. Sila'y sumigaw ng may malakas na tinig, "Kailan pa, o makapangyarihang Panginoon, banal at totoo, bago mo hatulan at ipaghiganti ang aming dugo sa mga nininirahan sa ibabaw ng lupa?" At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang puting balabal, at sa kanila'y sinabi na magpahinga pa sila ng kaunting panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapwa-alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatahing tulad nila.
Ano po yung sinasabi sa atin dito? Konting na lang po mga kapatid. Ilang martyrs na lang para kay Kristo. And babalik na ang Panginoon. And yung tanong naman sa atin ngayon, confronting us is this. Handa ka bang ialay ang buong buhay mo kung kinakailangan para kay Kristo? Handa ka bang mag-rejoice sa gitna ng iyong mga suffering? Are you Christ-like enough to be persecuted? Kaya po mga kapatid, na may tunay na pananampalataya kay Kristo Jesus, sabi nga sa atin dito sa passage, magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong salita na narinig namin na siya nagpapaalala sa amin na mapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Salamat po na sa gitna ng paghihirap at pag-uusig ng sanlibutan na meron kaming kanlungan kay Kristo na hindi matitinag. Itanim mo sa aming mga puso yung kagalakan at pag-asa na kami magpapatuloy sa pananampalataya hanggang sa huling araw. Naway mamunga ang aming buhay ng katapatan at katatagan para sa iyong kalawalhatian. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.